Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Yes, Lord God. Hallelujah. Glorify you, Lord Jesus. Lord God, salamat, Lord, sa bagong umaga, bagong araw, bagong buhay na binigay mo sa amin, Lord. Kaya Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng himala. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ikaw ang Diyos ni Isaac, Ikaw ang Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Doon ngayon at magpapalala. Father God, sa umagang ito, sa oras ng pagkakas, pagpalain mo, Lord God, ang lahat nandito, Lord God, mga music minister, Lord God, bigyan mo sila na talento, Lord God, hallelujah, na ang banal na Espiritu Santo na gumagalaw, Lord God, sa bawat isa nandito. Kaya Ikaw ang Diyos na gawa sa langit at lupa. Glorify your name, Jesus. Father God, sa mga pastor na nagbiyahe pa, Lord God, ingatan mo, Lord God, ang bawat isa. Hallelujah. Ilaib sila sa pamakan. Nga Ikaw ang partner sa bawat isa, Lord God. Ikaw ang sentro sa buhay namin ngayon. Father God, balik ko, Lord God, ang pagpasalamat at pupuri sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. In the name of Jesus, Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi na ko yung Ang salitang pagsasaluhan po natin ngayong araw ay manggagaling sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Thank you, Lord. Hallelujah! Handa na bang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Let's glorify God! One day!
Jesus for this day. Let's all sing heart of worship. When the music plays, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe.
makasama kayo muli. At umaasa tayo ng dakilang bagay sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang Panginoon natin ay dakila. Natutuwa siya pag umaasa tayo sa Kanya. So ngayon, umasa tayo sa Kanya. Umasa tayo na kakausapin tayo. Umasa tayo na papayapain tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kapayapaan kahit ang mundo natin ay hindi tiyak. Nakatitiyak tayo sa may hawak sa atin. Amen? And so ngayong pagkakataon ito ay mabuti na ating tingnan ang gabay ng salita ng Panginoon sa tungkol sa pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Ang totoo niyan, marami sa mga Kristiyano, actually maraming tao nagsasabi, ang Diyos ang number one sa buhay nila. Amen? Pero ang ibig sabihin nila, ang Diyos ang gusto nilang maging number one sa buhay nila. Kasi magkaiba ho yung hangarin sa totoo sa buhay mo. Tama? Kasi tao lang tayo eh. Yung hangarin natin, importante ay linalakaran. At ngayon, pag-uusapan lang natin ang salita ng Panginoon tungkol sa putting God first. No? Sa Molino, meron kaming series, paano mo ba uunahin ng Diyos sa lahat ng bagay? Ano pa yan? Ibig sabihin ba, palagi ka na lang nandito sa building ng church? Ibig sabihin ba, kalahati ng buhay mo, gagamitin mo sa gawain? Ano ba ibig sabihin ng unahin ang Panginoon? No? So yun ang ating pag-uusapan. Of course, this is a 3-message series, pero tatalakayin lang natin ng isa ron. Pero para lang meron tayong perspective, no? Marami namang bagay ang pwede natin tunghayan para maging una ang Lord sa lahat-lahat sa buhay natin. Gusto kasi natin isabuhay ang verse na to. Sige, next slide. Yan. Matthew 6:33, sino naka-memorize? Okay? Sige, i-recite natin. Kung hindi, basahin lang natin. Ready? Sa NIV version. Ready, go. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things are being added unto you. Okay? So, syempre, memorize natin sa King James version. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ito ang sinabi ng ating Panginoon sa konteksto ng pagtuturo niya tungkol sa pag-aalala. Actually, yung verse na sabihin na susunod, tungkol sa pag-aalala. Yung verse bago doon, tungkol sa pag-aalala. So, napaka-importante na isipin natin yon. Pag inuuna mo ang Lord, hindi ka aligada. Isa sa clue na hindi mo inuuna ang Lord, ay natataranta ka. Bakit? Kasi ang kalooban ng Lord, hindi nabibigo. Yung gusto natin. Siyempre, madalas bigo. Sabi ng isang babae sa lalaki, pwede ba? Friends na lang tayo. Friends na naman? Grabe natin mo ng friends. Pero, totoo, yung kabiguan, isa sa bagay na natanggap na natin sa buhay. Diba? Sabi ni Balagtas, mama may sukat, sapagkat ang mundo'y bayad ng hinagpis. Diba? Kaya tibayin mo ang dibdib mo. So, totoo yan. Kung nakasalalay ka sa sarili mong gusto, madidisappoint ka. Pero pag ang hinahabol mo ang kalooban ng Diyos, tsak, ang kalooban, alam na naman ng Diyos mabigo, tama? So, sabi nga merong isang missionary si Jim Elliot, unang araw niya sa mission field, patay siya. Unang araw niya sa mission field, patay siya. Pero ito, sabi niya, pero hindi yun, pumuhay niya naganda siya para abutin yung mga Auca Indian sa Ecuador. Tapos pagdating niya doon, patay siya. No? So sabi niya, ano may pangarap ko ba naman maabot sila? Hindi ka, naabot sila. Okay? Ito sabi niya, hindi bali na lang akong mabigo sa layunin na tiyak naman magtatagumpay, kaysa magtagumpay sa layunin na tiyak naman mabibigo. Tama? Tagumpay ka nga, sa huli naman talo ka. Di ba na lang talo ako ng talo, sa huli panalo tayo. Yan ang position. Tayo, ang hinahabol natin, sa huli magtatagumpay. Hindi tayo masyado aligaga. Di ba? Kahit matalo ang Mavericks, di ba? Okay lang. Sabihin, kahit anong mangyari, hindi sa gusto ko, okay lang, alam ko naman sa huli mangyayari sa gusto ng Panginoon. Okay? Sa konteksto ng, kaya ito napaka-importante.
Sanayin natin ang sarili natin na unahin ng Panginoon. Okay? So, banggitin ko lang, 3 bagay ang pwede nating pagtuunan ng pansin para unahin ng Panginoon. Una, ang iyong oras, your time. Amen? Unahin mo ang Lord sa iyong time. Ibig sabihin, ano pa pwedeng gawin para unahin ng Lord sa time? Mag-allocate ka ng oras para sa sinasabi ng Lord mahalaga. Yung devotion. 5 minutes man yan o 10 minutes man yan, una sa akin yan. Ano pa? Fellowship. Kaya ka sumilitaw ng ganito. Kasi ba't hindi ba pwede Tuesday? Pwede naman, kaya lang mag-isa ka. Kaya pinunta mo dito, yung kapwa mo, tama ba? Tama ba? Pwede naman tayo mag-worship naman sa bahay, kaya lang wala ka doon. Kaya sabihin sa katabi, ikaw ang pinunta ko dito. Tama ba yun? Totoo ba yun? Walang verse sa Bible na nagsasabing go to church on Sunday. Meron nakita na ba kayo? Wala. Ang merong verse sa Bible ay do not forsake the gathering of ourselves together. Huwag mong pabayaan, kaligtaan ang pagtitipon-tipon natin. Yun. Maglaan ka ng panahon sa devotion, one-on-one kay ni Lord, maglaan ka ng Lord sa fellowship, kay ni Lord, at maglaan ka ng panahon sa mission. Kasi mahalaga sa kanya. Maglagay ka ng oras para abutin yung kapitbahay mo, ipag-pray yung mahadera mong binan. Paano man, okay? Basta, nagmamahal ako kasi Kristiyano ako. Pag-aabot ako ng hindi ko nakakilala sa Panginoon kasi Kristiyano ako. So, you allot time, you ipaglaban mo, you assure, and then finally, you adjust yung buhay mo para makalaan ka ng time. Okay? So, hindi mo kinakailangan lahat ng oras mo. Pero, pag inuna mo yung mahalaga sa Panginoon, ikakamatan mo lahat. Okay? So, yun ang oras. Pero pag isang pwedeng unahin ng Lord, yung targets natin, yung pangarap mo sa buhay, yung inatupag mo. Ano ang pinatupag sa atin ng Panginoon? Una sa lahat, ito, baka magulat kayo. Pinatupag sa atin ng Panginoon kung paano natin mapapakita kung gano'n siya kagaling. Sa pamamagitan ng pagpapala sa buhay natin. Kaya ang Kristiyanong naghahangad umasenso, ang hinahangad niya hindi asenso para sa sarili mo. Gusto ko ipakita kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Kaya tayo nagte-testimony, di ba? Salamat sa Panginoon, nakapag-aral ako. Salamat sa Panginoon, kahit hindi ako nakapag-aral, tinulungan ako. Salamat sa... Sinasabi natin yun kasi pinagpapala tayo. Okay? Pangalawa, napaka-importante. So, targetin mo kung paano ka magiging patutuon ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, pagplano ka rin, targetin mo rin, yung kung paano ka magbabago. Alam mo kung bakit? Kasi sagot niya na ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan natin. Tama ba? Sino yung napatawad na lahat ng kasalanan? Sino napatawad na dito? Sino hindi? Sino hindi? Sino yung kahit anong tanong ko hindi sasagot? Okay? So, sino rito ang nakatitiyak? Seryosong tanong, seryoso. Nakatitiyak na patawad na lahat ng kanyang kasalanan? Okay. O, pangalawa tanong. Sino dito ang nakatitiyak na napatawad na ang lahat ng mga kasalanan hindi niya pa nagagawa? Ha? Hindi mo pa nagagawa? Pinatawad ng Jesus? Ha? Kaya niya ba yun? Yes! Kaya niya yun! Ilan pa sa kasalanan mo nagawa nung napako si Jesus sa krus? Wala pa! Nung napako si Jesus sa krus, hindi ka ba pinapanganak? Kaya niya magpatawad kahit hindi pa nangyayari. Tama? So yung mga kasalanan hindi pa nangyayari, sagot na ni Jesus yun. So hindi tayo nagpapakabait para bayaran yung kasalanan natin. Bayad na. Amen? Diba tayo nagpapakabait? Gusto natin maging katulad ni Kristo. So dahil bayad na yung kasalanan ko. So hindi ako nagpapakabuti para maligtas. Dahil ligtas na ako, kaya ako nagpapabuti. Amen? Hindi yan masasabi ng wala kay Kristo. Yung mga na kay Kristo. By the way, wala ka pa kay Kristo talaga. Okay? Pero napaka-importante yun. So, ano tayo? Targetin natin kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Kasi plano niya pagpalain ng tao. Targetin natin kung paano tayo babaguhin ng Diyos. Sino nakakita ngayon? Nakakita ngayong linggo ng kasamaan ng ugali mo. May nakita ka ba ng pangit sa'yo? Hindi na lang, may mga nakita.
Kami na lang, ako na lang. Ako na lang palagi. Pangit palagi ako. Wala kayong nakikita ang kapangitan nyo? Tandaan nyo kung ano man kapangitan yan, sagot na yan ni Jesus. Pero, hindi pa siya tapos kayo. Tinanggap ako ng Lord kahit sino ako, pero hindi ako ahayaan ng Lord maging kahit sino na lang. Babaguhin niya ako. Okay? So, ang targetin mo, paano mababago? Pag nakita mo yung kapangitan na ugali mo, praise the Lord! Tama? Kasi alam ko kung anong napatawad na ni Jesus at anong babaguhin niya. Tama? So nakita ko ngayon, ito pa lang si David, wala, papastor-pastor pa to, pero huwag ka, pag nalagay ito sa, alam niya, nag-aalaga kami ng biyanang ko, nag-aalaga kami ng biyanang ko. Minsan, medyo pasaway. Okay, so, alam niyo, okay naman maging pasensyoso, pero kunyari, alas 2 ng madaling araw, Dave, Nay, bakit Nay? Anong oras na? Oras na para matulog. Actually, yung mukha akong ganito, dahil nakaharap ako sa inyo. Iba yung itsura ko. Anyway, nakita mo, kanyang ka? Pastor ka pa naman? Tama, mali ba yun? Mali yun. So, huwag mong isusugar ko, huwag mong tatago, huwag ka magpapanggap, at huwag mong babayaran. Yun ang binayaran ng Jesus yun. Ay, hindi, magpapakabit ako. Hindi. Masama talaga yun. Ito na lang. Salamat, Lord, namatay ka sa krus para sa kabulungan ng ugali ko niyo. Pero salamat din, Panginoon, dahil hindi pa kayo tapos sa akin. Nakita ko bakit ito ibig sabihin. Babaguhin niyo ako. Para later on, ninja na ako. Dave. Pasensyoso. Yun naman yun. Okay? So, ang punto ko, pag gusto natin na unahin ng Lord sa oras natin, we allocate, we assure, we adjust. Pero pag gusto natin na unahin ng Lord sa ating targets, sa ating pangarap sa buhay, so tayong target, sa ating target, anong gagawin natin? Mangangarap tayo para sa ating pagbabago, at tupagin natin yung ating pagbabago, at tupagin natin yung ating pagpapala, kasi gusto na rin pagpalain tayo, and finally, at tupagin natin na maggamit tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Okay? So, yun ang target. So, magplano-plano tayo. Ano ba naman? Plano ako sa plano lang. Sino dito ang marunong mag-pray? Sino dito magaling magpaliwanag ng gospel? Ha? Wala? Yung mga graduate ng SOD dyan, master nyo na ba? Mag-share ng one verse? Wala ba? Okay. Eh, sasanayin natin kayo, okay? Pero kahit hindi ako magaling ang bukadura. Ang pag-share ng gospel, wala yan sa bukadura. Nasa hangarin yan. Nasa hangarin. Gusto ko talaga. Hindi lang ako marunong mag-share eh. So, ano pwede mong gawin? Ano ba meron ka? Di ba sabi ng Lord kay Moses, palayain niya raw ang Israel sa Egypt? Hindi nga ako makasagot na ayos. Sabi na Lord niya, nagagamitin kita. Paano niya akong gagamitin? Sabi ng Lord kay Moses, anong hawak mo? Bote. Hindi. Ang hawak niya actually yung tungkod kasi pastor siya eh. Anong hawak mo? Tungkod ko. Yan ang gagamitin ko. Tama? At yun nga ginamit niya. Mahati ng dagat. Alam mo yun? Nagiging ahas. Talagang ang lupit ng tungkod ni Moses. Tama? Kasi nasabi ng Lord sa atin, kahit ano man, pwede niyang gamitin. Ano ba hawak mo? Tubero po ako kunyate. Ano ang hawak mo? Ako ay labandera. Diba? Hawak ako. So, kung ano man ang hawak mo, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito. Gusto ko makawin. Hindi ako magaling magpaliwanag. Ang meron lang ako, sala. Sala ka? Sana all. May sala. Please, may sala. Okay? Okay, may sala ka. Sala. Ano pa meron ka? Kapitbahay. May kapitbahay. Uy, may kapitbahay. Alam mo ba marami sa Molino, marami SOD. Marunong na sila mag-share. Hindi lang sila makahanap ng share-sharean. Walang tao. Anong walang tao? Sa International Space Station, sa labas na ng mundo yun, may tao. So kahit saan may tao, no? Si plano ni Elon Musk magkaroon ng tao sa Mars. Okay? So ito sabihin, pwede makahanap, kaya wala kang mahanap. Samantalang ito, hindi marunong mag-share,
Ang dami. Yan ang sino dito? May 2,000 friends sa Facebook. 1.6 lang. 1.6, okay? Sino may 500 friends sa Facebook, 500 pataas? Okay? Sino ang may 100 pababa? 100, okay? Sino may 50? Almost alive. Di ba tayo? Almost alive. Almost alive ka na. Pero may friend ka pa rin. Alam mo ba yung daddy ko, dahil siya ay cancer, bedridden siya, nakakawin. Kasi nahihirap na nga siya magsalita. So, anong ginawa? Nung birthday niya, nag-celebrate kami, nag-Zoom meeting kami, inimbitahan lahat ng mga doktor, mga nurse, mga kaibigan ng kapatid ko, mga kapatid ko, Zoom meeting kami. Tapos, hindi niya kaya magpatotoo. So, sinulat niya, binasa ng kapatid ko. Biro yun yun. Wala na siyang magawa, pero ang dami niya nawin. Isa doon, yung therapist ng daddy ko. Ngayon, nasa LA na yun. Christian, committed Christian. Grabe, nag-umpisa yun, hindi gano'n. Dati hindi niya kilala ito. Ang punto ko, nung sinabi ng daddy ko, ba't mo ako binuhay? Tapos sabi niya, binuhay siya ng daddy. Kala niya mamamatay na siya eh. Nung sabi 6 months na lang daw ang buhay niya, 8 years ago. 6 months, so uwi na ako eh. Sa racket naman ako uuwi, hindi okay na. Kaya lang yung kapatid ko galing sa Australia, yung kapatid ko, lalakan tayo. Okay, sabi ko, sige, kala ko, uwi na ako, lalakan ko. So lumaban siya, ngayon tanong niya palagi, binuhay niyo ako, sa bakit? Ngayon, alam na natin. Hindi ko alam kung kailan uuwi ang daddy ko, pero pag umuwi ang daddy ko, alam ko may mga kaluluwang naligtas tayo sa kanya. Samantalang nung malakas pa siya, wala siya pang siya eh. Kung kailan limitado na siya, nagamit pa siya ng Panginoon. Ang anong punto ko? Kung pinapangarap mo lang ang pangarap ng Panginoon. Ito, wala akong alam na minsan ito. Magaling tumutog, magaling kumantay, magaling. Wala akong pera. Kasi kung may pera ka, okay, merienda ka lang, di ba? Ay, punta ka dito merienda. Tapos tawagin mo si Rosa, kung ko magpaliwanag ka, kaibigan ko dito, testimony ka, may testimony siya, di ba? Kaibigan ko naman yun. Kaya wala kayong kaibigan ako, marami. Di ba? Hindi naman makapaliwanag. Tama ba? Sakeo, nagdala ng kanyang tropa, mga kakurakutan niya. Mga tropang kurakot. Tapos tinawag niya si Jesus, tama? Sabi ni Jesus, kakain ako sa inyo. Tinawag niya tropa. So marami naligtas, tama? O ako, hindi ako makapaliwanag, pero pwede ako magpakain. Ano ba naman ang pansit? Ano ba naman ang insimada tsaka cooks? Okay? Gagawin niyo ba? O ito, wala akong pera, wala akong kahit na. Marunong ka mag-pray. Yes. Yung marunong ka mag-pray. Di ba? Tapos medyo mahaba yung tenga mo, medyo alam mo, ganyan lumaki ang Beautiful Gospel Episode. Tinuruan nila ang tao nila, matunog kayo sa pangangailangan ng tao. Narinig mo sa kapitbahay, nag-aaway. Nag-aaway kayo. So ngayon, pag-alis na ngayon ni Mr. Pasensya ka na, Maria. Ayoko sana marinig, pero narinig ko, problemado kayo sa financial. Chismosa ka. Mari, tutulungan sana. Ito kung may pera ako, hindi ako nakin akong pera. Pero pananalaman kita. Sa reason hindi tayo makakita ng maraming himala, kayo nakakaranas kayo ng himala sa buhay niya. Simula nang pumunta ako dito, ang dami ko nang narinig na himala. Kaya nang puro sa akin. Panahon na marami. Para makita nila para kay Jesus. Yes. Balita ko, may sakit ka raw. Yeah? Kristyano lang ang dadalo. Salamat. Kasi tsaka na, hindi naman ako sa Jesus. AIDS daw, di ba? Sakit ka raw. Mananalangin lang ako Tapos manalangin ka na. Wala na. Kung magandang, alam mo yung pagandahin mo pa yung panalangin mo, Lord, meron na siya. Ang nasusulat. Meron na siya. Madulimag ka niya. Balik. Wala na ganun. Diretso lang. Okay? Diretso lang. Ano ang problema? Ang problema niya, nahihirapan siya na, sakit talaga, nahihirapan siya. Lord, nahihirapan yung siya niya. Alisin mo. Huwag ka. Alam niyo minsan, merong nag-chat sa group chat ng QRGC kami, kaya puro GC. Paano na GC? Hindi ko na alam, sino ba? Kasama ako sa isang GC. Sabi nung isang bata,
pag-pray nyo naman ako, hindi ko talaga pwede ma-late na yun. Eh, late na ako, tapos traffic pa, hindi ako aabot, pag-pray nyo ako yung bumagsak. Sinawakan ko naman, may sobrang oras ako. So, nag-chat-chat lang din ako. Ang sabi ko, Lord, hawiin niyo yung traffic, makarating siya doon ng walang masama nangyari. Maya-maya, yung susunod na chat, ayun, galing! Hindi ako late, nandito na ako ngayon. Sabi ko, hindi ko naisip na mangyayari yun. Naisip, hindi ko lang ako ganong klase pala ng palataya. Pero may panahon ako, tsaka nagtitiwala ako sa Lord. Subukan na natin gawin, okay? Subukan na mamaya, hanap tayo. Alam niyo Father's Day ngayon? Yes. Father's Day. Okay? May tatay kayo, bless lang naman ang tatay. Kung di ka nakakilala sa Panginoon, tay, Happy Father's Day. Maganda may regalo ka. Pero kung wala naman, wala ako talaga ngayon tayo pero pag-pray kita. O kung tatay ka naman, di ba? Anak, Father's Day blessing ko sa'yo. Di ba? Ay naku, hayaan nyo yung Diyos gumawa ng himala. Okay? So, time target. Pero ang gusto kong pag-usapan, hindi pa yung message. Ang gusto kong pag-usapan ay ang treasure. Okay lang po pag-usapan natin? Unahin natin ang Lord sa ating oras. Unahin natin ang Lord sa ating target, sa ating mga pangarap. Unahin natin ang Lord sa ating pera. Pera ba mo? Ito yan ha. Alam nyo, mahalaga sa Lord ng pera. Alam niyo ba, mas maraming verses tungkol sa kaperahan sa Bible kaysa sa langit at sa impyerno pinagsama. Bilangin mo yung verses nagbabanggit ng langit. Bilangin mo yung verses nagbabanggit ng impyerno. Tapos bilangin mo yung verses nagbabanggit ng kayamanan. Mas maraming kayamanan kahit pagsamahin mo pa yung langit at impyerno. Katunayan, may isang libro na sinulat ng isang mayaman. Pinakamayaman sa mundo. Gano'ng kayaman? Bilyon. Alam mo, opening niya, bilyonan? Ba't ko alam na bilyonan? In gold eh. Pwede mo kwenta eh, opening niya. Kaya niyang magpakain ng buong bansa sa loob ng 1 linggo. Lood niya. Binood niya. Ganon kayaman si Solomon. At si Solomon ang dami sinabi tungkol sa kaperahan. Okay? Interesado ba kayo? Okay? Hindi spiritual to. Spiritual. Ganito yan eh. Kaya gusto ng Lord na unahin siya kasi gusto niya, siya ang lahat-lahat sa buhay mo. Kaya gusto niya una siya sa oras mo. Kasi yung buhay mo ay binubuo ng oras mo. Tama? Lahat ng buhay mo, yung oras mo yun eh. So kung natuto ko na ikamada yung oras mo para una si Lord, kinamada mo na yung buhay mo para una si Lord. Ganon din ang pangarap mo. Ang buhay mo ay inaayos ng iyong mga gustong mangyari, ng iyong mga problema sa buhay. Pag natuto mong ikamada yon ayon sa kalooban ng Lord, binigay mo na yung buhay mo sa Lord. Ganon din ang kayamanan mo. Hindi ko sinabing, milyon o hindi. Ikaw, yung meron ka, itong polo na to, kung ano man, di ba? Kung ano man ang meron ako, yun ang bumubuo sa akin. Ano, kaya kong gawin, anong meron ako, anong oras ko, anong pangarap ko. Kung natuto mong unahin ng Diyos dyan, sinabi natin, all these things shall be added. Kasi alam, pag-usapan natin, Lord, tulungan nyo kami, tulungan nyo maging message na hindi maging masyadong mahaba, tapos may isa sa buhay namin. Yun naman ang mahalaga, masunod ka namin, O Lord. Empower us para magawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, next slide. Sanina sa Molino, wala kaming kwento eh. Kaya sanina yung Pilipino. Ito pala. Okay? So, ang word ng Lord para sa atin ay ito. Earn, give, and use all you can for God's glory. All you can. Ang keyword dyan ay all you can. Bakit? Hindi mahalaga sa Lord yung panlabas. Ang mahalaga sa Lord, panloob. Baka blue nga siya sa labas, pero orange yan, orange. Kung ano man ang kalagayan mo, ang mahalaga sa Lord, yung kalooban mo. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Pero, ang tunay na kalooban mo, lalabas at lalabas yan. Okay? So yan ang ating pag-uusapan. Tandaan niyo yung message ng Lord. Kung makakatulog kayo pagkatapos nito, at tinanong kayo, anong message? Ulitin nyo lang to. Tama kayo. Earn, give, and use all you can for God's glory. Earn, give, and use all you can. All you can for God's glory. All you can. Ito maganda sa buhay Kristyano. Ang handaran natin ay all you can.
Okay? Not all you have, but all you can. Okay, so pag-usapan natin yan. So, tingnan natin. Next slide, please. Okay. Ito ay matatagpuan sa Proverbs. Sabi ko sa inyo si Solomon. Okay, ito sabi ni Solomon tungkol sa kayamanan. Ready, go. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. No? Pero mga, naalala ko noon, may nagturo cat and dog theology. Yan ang ibig sabihin. May mga tao, parang pusa, parang aso. Di ba yung aso, no, sobrang loyal sa amo? Hala, pagdating pala ng amo, nagwawala, dumating na amo ko, di ba? Di ba? Tapos dadalhin, bibigyan siya niya, bibigyan yung dyaryo pa. Natin ko na ngayon. Okay? Tuwan-tuwa siya, gusto niyo mabigyan lugod yung amo niya. Tama? Pusa. Pusa ay reyna. Ang pusa ay reyna. Ano? May alaga ka bang pusa? Hindi. Ikaw ang alaga ng pusa. Panahon na para pakainin mo ako. Pusa di ba? Pupunta ako sa... Hindi ako para i-please ka. Napit-please tayo sa pusa. Sa pagiging pusa niya. Di ba? Hindi siya tatamod-tamod. Siya ay naalaga. Malambing din naman, di ba? Pero, buhay, alam mo may mga Kristiyano, no? Importante kasi, katulad ng pusa, umaasa tayo sa Panginoon. Kung gusto ng Panginoon na umasa tayo sa Panginoon. Pero importante rin sa Lord na sa pagsunod sa Kanya para tayong aso. Gusto natin mapasaya siya. Ito parehong importante. Ang problema, pinaghihiwalay ng marami. Gusto niya pagpalain, tulad niya, babasahin niya. Yung honor the Lord, hindi niya mapapansin yan. Ang mapapansin niya, then your barns will be filled with, overflowing barns. Praise the Lord, overflowing barns. Yun ang agad na makikita niya. Pero hindi mo nakita mo ba yung then? Ibig sabihin, mangyayari yan kapag inuna mo ang Diyos sa iyong yaman. Salita ba ng Diyos to? Nangangako ba ang Lord ng overflowing and vats brim over with new wine? Okay? Nangangako siya, paano daw? Pag inuna mo siya sa iyong kayamanan. Tama ba? Okay? Sa totoo lang, may mga tao, bilyonaryo pero hindi mayaman. Marami ng pera. Walang kayaman na. At meron mga tao, simple lang, pero mayaman. Because godliness with contentment is great gain. Pag ang bituka mo ay sinlaki ng Araneta Coliseum, di ba? Kahit ang kita mo ay kasinlaki ng bahay na to, kulang pa yan. Kaya ang dami, gipit, milyonaryo, ang dami pa. Bakit? Kasi ang buhay niya ay hindi ino-honor si Lord. Ay yung ino-honor si Lord. Daming kasunayan, sobrang lahat. Bakit? Kasi sa lahat na yan si Lord na lang magwiglas sa akin. Amen ba? Totoo ba to? Totoo. So pansinin niyo yung palaging konektado yan. Kanina, seek ye first the kingdom of God. And all these things, ano yung all these things na yun? Yung pangangailangan, tama? Ang konteksto nun, huwag kayong mag-alala sa iyong kakainin, huwag kayong mag-alala sa iyong susuotin. Yun ang sabi. But seek first the kingdom of God, siya na ang mag-aalala sa kakainin mo, susuotin. Ngayon, ang minsan tao nakafocus doon sa siya na ang bahala. Totoo naman yun. Pero huwag mong iiwalay yun sa unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Honor the Lord. Okay? So, paano natin ma-honor ng Lord? Earn, use, give all you can for God's glory. Okay? So, tingnan natin para mas practical. Pag-usapan natin paano gagawin. Say, next slide. Title nga pa yan. Number 1, earn. Okay? Earn. Tatlong bagay ang binanggit ko dyan sa earn all. Alam nyo, hindi natin nababanggit pag pinag-usapan ng stewardship, ang kayamanan, palaging giving, giving, giving. Kaya tuloy yung mga tao, ay, mga born again yan, mga pera-pera lang yan. Kasi puro hingi, di ba? Hindi, ang unang-unang napaka-importante ay matuto kang gamitin, i-convert kung anong binigay sa iyo ng Lord para palagoy. Naalala niyo yung parable of the good steward? Tama, yung pinagkatiwalaan, di ba? Pinagkatiwalaan sila. Tapos, anong hinanap ng amo? Hindi yung meron siya, kasi yung pinaka-umi, hindi niya naman nagawa. Walang bawas yan, sir. Bilangin yan, walang bawas yan. Ano sabi ng amo? Ang sama-sama mo. Masama pa ako, ha? Hindi ko naman binawasan. Sabi niya,
man lang palagay mo. Ang inaasahan ng Lord sa buhay natin ay palagoy mo sa katagang mo, lumago ka naman. Lalago, hindi. Lalago tayo. Amen? So, ito ang paraan ha, tatlong bagay. Number 1, maglingkod ka ng magaling. Kung ano man lingkod yan, ako'y tagamak. Ako inatasan sa bahay, natutunan yan sa bahay. Alam niyo ba, nung ako ay bata, ang assignment ko ay taga-ayos ng mga sapatos, at saka taga-tapon na arenola. O yaman namin, tinatapon namin ang arenola. Tama. Okay. So, noon, hindi ko naiintindihan ang value. Ito pag ginagalingan mo, naangat ka talaga. Ginagalingan mo. Okay? Pangalawa, ano doon? Gospel impact. Galingan mo na rin, galingan mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Galingan mo para mga tao makilala nila si Jesus. Okay? At finally, huwag mong sambahin ang trabaho mo. Balansin mo naman. Okay? So, yung tatlong yan, pag kinaabalahan mo yan, matututo kang mag-earn all you can for God's glory. Okay? So, din mo sabi sa salita ng Diyos. Next slide. Ayan. Proverbs na naman, 22:29. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, ready, go! Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. Nakakita ka ba ng tao na magaling sa kanyang trabaho? Mapro-promote. Angat. Mapapansin. Lalaki ang impact. Ito, may mga taong habol na promotion, yun lang official promotion. Pero sa totoo lang, ito, pansinin nyo ito. Pag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, ang kapwa mo na tinutulungan mo ay nagsusurrender ng leadership sa'yo. Totoo yan kahit saan. Sa grupo, ang naglilingkod, ang nangunguna. Palagi yun. Ang maangal, ayaw na lahat. Diba? Yung mga Karen, ayaw nabi ng Karen. Kasi ng manager nyo, si manager nyo. Si angal. Pero yun, alam niyo yung mga Karen, no? Okay. Yung mga Karen, yung mga taong maangal. Mga taong maangal. Yung mga sa restaurant, tatawag palagi ng manager, nakakahanap palagi ng iaangal. Alam niyo yun? Yung nakakaangal, angal sa kapitbahay, angal sa maangal. Ayaw ng tao maangal, tama? Ayaw ng tao mabida. Pero yung naglilingkod, gusto ng mga tao. Ito I'm a student of economics. So, one of the greatest discovery, not invention, discovery in economics, is the whole idea na ang yaman, dumadami yan. Kapag marunong ka lang ipalit yan sa mas mahalaga sa'yo, ipagpalit yung hindi mahalaga sa'yo, kasi may kapwa ka, may mas mahalaga doon, pagpapalit niya. Yan ang nagpayaman ng mundo. Sabi ni Karl Marx, hindi dapat yan hati-hati, ganyan. Tingnan nyo. Communism, about 100 million people died sa result. Kasi hindi umuubra yun Anong umuubra? Palitan. Gusto mo nito, sabi ng tindera, gusto mo nito, 5 pesos. 5 pesos lang. Okay lang sa akin, itapo ng 5 pesos ka kung makukuha ko naman yan. Ganun ka ba? Ako naman, okay sa akin, itapo niya kung makukuha ko 5 pesos mo. Palit tayo, parehas tayo yun. Alam niyo yan? Ganun ang mundo at ganun umaangat ang yaman. Pero ganito yan. Umaandar yan, assuming na ang tao hindi niya gusto malamang kundi maglingkod. Ang nanglalamang lang guguluhin niya yun. Pero pag naglilingkuran lahat, umaangat lahat. So, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, sabi dito, galingan mo. Hindi, sa sastre lang ako. Galingan mo sa sastre. Diba? Alam mo yun? Ako nag-i-install lang naman ako. Kung ano man ang ginagawa mo, galingan mo. Lagyan mo ng extra service, di ba? Ma'am, ang ginagawa natin po. Kristyano, napakadali sa Kristyano huwag mong sambahin ang trabaho. Pero man lang, dumating ka lang mas maaga sa oras. Tama? Hindi yan, dumating ako. Hindi, kasi meron din naman ako.
Dumating ka mas maaga sa oras. Tama? Practicing natin sa church. Tama? O, ano dating tayo mas maaga? Anong oras mag-worship? Nalilito na ako. 10. Okay? So, dumating ka bago mag-10. Diba? Tapos, anong oras ka alis? Alas 5 ang out namin eh. So, anong oras ka alis? Alas 5? Hindi, magkama ko eh. Tama? Ano ba naman yung 5:05? 5:50. Alam niyo yung mga tao, nakikita niyo yung mga taong service-oriented sa gobyerno. Sorry, nagtatrabaho sa gobyerno. Yung aalis na yung service. So, nandun ka sa ngayon sa cashier. Ay, sorry, alis na yung service eh. 3 o'clock pa lang Hindi kasi service-oriented. So, hindi yun ang service na gusto natin. Tama? Gusto natin paano kita mga pag-ibig. Dito, dagyan natin ng extra. Para ramdam ng bisita. Gusto ko rito. Pupunta ako doon ako sa best seats in the house. By the way, saan ang best seats in the house sa isang samahan ng katulad natin? Saan ang pinakamagandang upuan? Ha? Doon uupo yung bisita, tama? O, kayo, saan yung gusto umupo? Sa harap, sa likod? Harap. Gusto nyo sa harap? Ay, gusto nyo sa harap? O yung bisita gusto sa likod? Hindi talaga. Tulo, kasi hindi nila alam, hindi nila alam yung grupo nyo. Baka maglabas kayo ng ahas, may umikot ang ulo. Doon ako sa likod, para kung nagkawalaan, tatakbo na ako. Bigyan ko sa ng upuan sa likod. Okay? Iiwan niyo yung nasa likod para sa mga late at sa mga bisita. Tayo na harap. Tama? Kasi hindi sila komportable doon. Tayo komportable. Bigay natin yon. Okay? Yung mga ganun. Paano ang punto ko? Pag ikaw sa iyong pagtatrabaho, binibigay mo yung best mo para galingan. Itong kaya mo ngayon, bukas mas magaling ako, bukas mas magaling ako. Okay? Ganun na. Ang kalaban mo hindi yung iba, may mas magaling sa'yo palagi. Ang kalaban mo sarili. Okay? So, why? Because I want to earn all I can. At huwag ka lang makontento na may ginagawa kang magaling at umaasenso ka. Susunod na verse. Hayaan mo na yung galing mo na yun, maakay yung mga tao. Makakilala sila kayo. So, iba ka. Narinig ko sa lunch, chismis, ikaw hindi ka sumasama. Tapos pagdating ng alauna, alam niyo sa nagtatrabaho, pagdating ng alauna, doon na pupunta sa CR lahat. Diba? Alauna na tapos na yung lunch. Hindi na ako magpapaayos kasi alauna na. Pero ikaw, hinanda mo bago mag-alauna habang nagchichismisan kami para pag nag-alada nyo na luna, nagtatrabaho ng takoy. Diba? Ibig sabihin, nagtatrabaho ka na magaling kahit sila hindi. Hindi mo sila pinipintasan, ha? Ginagalingan mo lang. Of course, posibleng mapag-initan ka. Alam niyo yung mga reimbursement ng pamasahe, reimbursement, meron akong kakilala. So, hindi siya usually yung inuutusan. Minsan inutusan siya. So, linagay niya yung tama. E di ngayon, nabuking lahat ng mga pumunta doon. Padpad nito, 30 pesos, kayo 100. So, nagmukha ngayon siyang salbahe. Diba? Ganon? Yung late, yung sinabi, logbook, na-late siya. Dinigay niya yung tamang oras, 8:15. Ang masama niya, yung sumusunod, hindi na nila pwedeng gawin 8, di ba? 8:15 na yung una eh. Matira ka na, late tuloy kami. Kasi late kayo. Late naman talaga. Hindi doon sa, ang usapan natin sa logbook. Kasi gusto manloko ng tao, ayaw mo. Tama? Gawin mo lang yun. At ito ha, minsan, aani ka agad. Minsan, baka umani ka pa ng batikos, ng away, baka mamumblema ka lang. Pero pag inuna mo ang Lord, na, hindi ko naman ginagawa ito para sa pera. Ginagawa ko ito para kay Lord. Amen? Amen. Okay? So, makikilala si Lord, basta galingan mo. Alam mo ng trabaho mo, ha? Housewife, by the way, housewife, sino yung housewife? So, ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Walang day off. Walang kahit bakasyon, housewife ka pa rin. Tama? Wala. Walang sweldo. Wala. Diba? So, grabe. Grabe hirap. Tapos lahat ng trabaho, korte ka, doktor ka, pulis ka, lahat mo na trabaho mo. Driver ka lahat. Pero, galingan mo. Okay? Bakit? Trabaho. So, tandaan nyo to ha. Akala ng iba, ang trabaho ay bunga ng sumpa dahil nagkasala si Eva at si Adan. Mali. Bago pa lang sumpain si Eva at si Adan, nandun pa sila sa perpektong paraiso. Hindi pa natutukso si Eva at si Adan. Binigyan na ng Lord ng trabaho si Adan. Ibig sabihin, ang trabaho, hindi yan sumpa. Ang trabaho ay pagpapala kasama sa perfect order. Amen? Ang sumpa, mahihirapan ka sa trabaho.
gagapang ka sa tagaktak ng pawis mo, ikaw ay kakain. Totoo yan, mahirap ang mundo. Pero, ang trabaho ay pagpapala. Amen? I'm so happy. Happy, happy, happy. May trabaho kami. Di ba? Sabi, hindi ko enjoy. Kasi, ang Kristiyano palagi may trabaho. Okay? Ano man ang calling mo, gawin mo ng magaling. Okay, number 2. Sige na, next slide. Yan. Give. Number 2 pala yung give. Okay, sige. Okay. So, pansinin nyo, tithes, offerings, at saka charity. Ano sinasabi natin dyan? Yung tithes ay pagkakataon, ang sabi sa King Goodness Translation ng Leviticus, the purpose of the tithe is so that you would learn to put God first. So, kaya binigyan ng Lord ng specific recommendation. Dito sa quest, ganito ang sinasabi natin. Yang tithe na yan, hindi yan batas kasi hindi tayo nabubuhay sa batas, tama? Anong buhay natin? Kusang loob. Yang tithes ay napakagandang payo ng Diyos sa atin. Gusto ninyo ng tayo, hindi ko kaya ng 10% eh. Ilan ang kaya mo? 2%. Okay? 2% at manalangin ka na, papaangatin ka ng Lord. Okay? Gusto ka mag-umpisa. Parang devotion, ay, pag hindi ka maka-devotion ng 1 hour, hindi ka pwede mag-devotion. Ba't hindi? Ba't hindi pwede 5 minutes? Tama? Eh, 2% lang kaya niyang ibigay. Yung palang naaabot ng pananampalataya, hindi mo siya lumago. Amen? Okay? Pero ang punto, put God first. Kahit 2% ka palang, unahin mo na. Lord, uunahin kita. Okay? Ito ang binibigay ko para sa iyo. Tinakda mo na sa puso mo. Pinasusunod mo yung katawan mo. Ina-adjust mo ang buhay mo. Tapos tingnan mo. At ito yan. Kaya ka magpapabigay ng malaki kasi makikita mo eh. Makikita mo yung resulta eh. Pag inyong mo, Lord eh. Okay? Sino nakakakilala kay Rick Warren? Rick Warren, Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Church. Alam mo ba ang offering niya? 90%. Nabubuhay siya sa 10%. Wait, huwag ka. Hindi pa yun totoo. Pinakwenta niya dahil sa sales ng royalties ng Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Church na libro, ang libro na talagang sobrang sumikat, napakalaking bestseller, pati ang Pope binasa. Ito niyo, nung namatay si Pope John Paul II, yung Italian TV, yung sa night table niya, Italian version ng Purpose-Driven Life. Anyway, kumita. Okay? Nung kumita siya ng malakas, ang nilay pa rin gagamitin ito. Ang ginawa niya, pinakwenta niya ang sweldo niya doon sa church na siya rin naman na nagplan mula nung umpisa. Pinakwenta niya lahat, tapos binayad niya. Para libre na ang lingkod niya. Sabi niya, hindi naman lahat may pagkakataon na gano'n. Pagka binigyan ako ng Lord, binayaan ako ng Lord na gano'n. So 90%. Ngayon, marami nagsasabi, kung ganyan din naman ako kayaman, ganyan din ang gagawin ko. Alam mo, sabi ni Rick Warren, hindi rin. Alam mo, kaya ako natutunan na unahin ang Lord. Nung 10% na binibigay niya, nung nag-decide kami mag-asawa, kay Warren, sabi niya, nagbibigay kami mahigit ng 40 sa 10%. 11, anak ko, 11%, dun talaga gapang. Gapang 11%. 12%, unti-unti ginagapang namin. Bakit? Kasi ang labas sa tithes, ano na tawag doon? Offering. Labas na yun eh. Tinuturuan tayo ng Lord, mag-unahin siya doon sa share niya kung partnership, pagkatapos matuwa ka pa, lakihan mo pa. Alam niyo, sa Corina, sa practice na, ako pinapractice niya, yung tawag na first fruits. Umpisa ng taon, unang sweldo, unang kita, unang deal. Yun. Binibigyan na sa disciple nila, binibigyan na sa... Doon, nakagulat ako. Pero alam mo, nung una ko kasi natutunan yun, nagalit niya sa kanya. Hindi niya tinuro sa amin yan. Ano, tagal na namin ginagawa niya. Hindi mo tinaturo. So, na-realize ko, ang laki na ng pagkukulang ko. Kasi, alam mo, nag-plan kami ng church sa one of the poorest barangay sa Quezon City. Kami ni Mildred.
mahihirap talaga sila. So, ayoko sila na magbida. So, hindi ko pinakwento. Alam mo, sabi sa amin ng isang member, alam mo, pastor natin may pagkukulang lang, no? Na may peace. Mahihain masyado ng pagkait niya sa amin. Kasi sabi ko kasi mahirap. Yun na nga eh! Yun na nga eh! Hindi na nga kami pinagpapalang, hindi mo pa kami tinamuhan sa landas ng pagpapala. So, ako, nahihiya naman ako na gawin na. Ngayon, sige, sabihin ko na lang, mukha na lang ako kasi alam ko, ito nakakabuti. Ba't ko alam? Nung natutunan ko mag-first fruit, nag-first fruit ako sa mentor namin. Kami nila, first fruit lang naman, ang natanggap namin. Alam mo, nag-resulta? Ako, ito lang prayer ko. Ito lang prayer ko. Ito, bibigay ko. Pero Lord, pinag-pray ko, sana yung mga anak ko magbalikan sa. Alam mo, binigay sa akin? Kotse. Alam mo, ako sa ipong ko, hindi ko ma-afford yan. Pero may nagbigay. At hindi member ng church. Minsan, Bible study sa Quezon City, sa BSB, binigay. Siyempre, pag hindi ka naman sabi nakakatanggap ng gano'n, nakatanggap ka lang, alam mo, ay si Lord ko. Amen? So ngayon, tapos sabi na rin sa akin, pambira, pagpalagi kita, tapos sasabihin lang, palibasa, gusto mo palagi, magpapogi, di ba? Siyempre, pag nagbanggit ka ng pera, hindi ka ng pogi. So, gusto mo pogi ka. Ayan, makakalko na tuloy. No? So, papogi ka ng papogi. So, ang Lord tinuturuan niya. So, anong sinasabi ko dito? Hindi ka lugi pag tinuturuan mo ang sarili mo na isuko ang meron ka para sa Panginoon. Si Jim Elliot, yung nagsabi ng iba ng mga mabigo sa plano na matatagumpay, siya rin ang nagsabi, hindi ka lugi kung ibibigay mo ang mga bagay na hindi mo naman matatago para makuha mo ang mga bagay na hindi mawawala sa iyo. Tama? Ang kayamanan mo mawawala sa iyo. Diba? Nagpundar ako ng nagpundar, tapos nagkasakit ako, namatay ako, tapos yung asawa ko mag-aasawa ulit, tapos mag-around the world sila, lahat ng pinagpundar ako. Hindi ko man lang na-enjoy. Sabi ni Solomon yun. Sabi ni Solomon, nagpundar ako, hindi ako sumaya para lang makakita ng marami. Tapos yung anak ko, hindi naman nagpundar, pasaway nga eh. Kukunin niya ngayon lahat ng yaman na pinaghirapan ko. Anong kalokohan to? Yeah, sabi niya. Pero, pag natutunan mo, i-convert yung yaman na meron ka para tumawid sa langit, sa kabilang buhay. Ano mako-convert yun? Matuto kang magbigay. Okay? Meron pang isang klaseng pagbigay na gusto kong manggigay. Charity. Ito sinasabi namin palagi sa Molino, hopefully maging kultura dito. Hindi compatible, of course, mayroong utang sa business. Okay? That's a different kind of loan. Pero, hindi compatible sa mga Kristyano nagmamahalan ang utangan. Bakit? Sabi sa Bible, ang nangungutang ay alipin na nagpapautang. Ba't mo naman naalipin yung kapatid mo? Kasi kailangan niya ng 2,000 eh. Oh, pwede din ko binigyan ng 2,000. Umangat mo ng 2,000. Ano meron ka? 20. Oh, ito bigay to ha. 20 lang, pero bigay. Naintindihan niyo sabi ko? Matuto tayo magbigay kasi hindi ka lugi sa pagbigay. Kung meron kang pautangin, isa ang nagsasabi sa inyo na nagpapautang. Ang Diyos. Ang nagbibigay sa nangangailangan ay nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos, ibang klase pa. Meron akong uncle, pinakain kami, mayaman. Taga-Canada, bumunta siya, pinakain kami angkan. Siguro mga 30 tao kami. 50. No? Yung sa dampa. Makain kami. Okay? Ngayon, nung magbabayad na, hindi ubre yung credit card niya. Kailangan cash. Hindi nga nalagay sa alanganin yung uncle ko. Eh, nagkataon nandun yung pinsang ko. Magbabayad na sila para sa kasal nila. Kasama niya yung fiancé niya. Naka-belt bag, puno ng cash. So, nung kinausap siya, tatawa na kami, ay wala na, hindi na tuloy ang kasal. Piguluhan kami. Pero alam namin lahat, kami mga dipinsan, hindi lugi yun. Pero mo yung uncle kong napakagalante, binigtas niya sa kahihiyan. Naku, mas kumita yun, kumita. Hindi din yung sabi ko, kaya pag anong Lord nagsabi sa'yo, palimunan mo niya, nangangailangan ba? May problema ba? May utang ba? Patawarin mo na. Pag ginawa mo yun, ang sinasabi ng Lord, doon ako, di ako lugi doon. Amen? Matuto tayong magbigay. Okay? So, matuto tayong kumita, matuto tayong magbigay.
Pangatlo, pinaka-importante, matuto tayong gamitin. Kasi kung nagbibigay ka ng 10%, 10% lang yun. Anong gagawin mo sa 90%? 10% sa Lord, 90% sa demonyo. Gano'n. Parati. Lugi. Di ba? Hindi. Ito ang Kristiyano ha. Lahat sa Lord. 10% pinabibigay sa Kanya, 90% pinagagamit sa akin para sa Kanya. Tama ba yun? Yung kakanin mo, yung ano yung importante. Kung ang Kristiyano marunong ng gano'n, nabubuhay siya ng maayos. Di siya gumagastos. Di ba? Hindi, add to cart na lang pala. Yun na lang pala. Hindi siya nadadala doon kasi alam niya, hindi niya pera yon. Tama? Pag hindi mo pera, ingatan mo eh. Oh, kung ang Kristiyanong attitude, hindi ko pera to sa Lord to. Alam niyo meron akong kakilala. Ito ha. Naalala, kita-kita ko talaga buhay nila. Alam kung may kaya, nagtatrabaho sa GT sa medyo, di travel sila. So, medyo malaki kita nila. Pero yung TV nila sa bahay, kaliit ka, pirangkot, talagang hindi sila, they don't spend that much. Doon talaga buhay nila. Okay? So, makita ko natutulog sila sa sala, hindi sila maluho. Okay? So, ng TV. Ngayon, nung nag-40 Days of Purpose kami, yung bahay nila, yung sala nila, inibitahan nila yung mga kapitbahay para manood sa kapirangkot na TV na nasira. Buti na lang nasira. Nung nasira, bumuli sila ng malaki. Bakit? Para sa Lord eh. Pag para sa Lord sila, walang hold back. Para sa sariling hold back. Para sa Lord, no hold back. Alam mo, 2 months ago, dumalaw may building na yun na. May building. Pinagtawag ko, grabe yan. Office na asawa niya, office na anak niya, office na kami na yung building. Yung sa kabila, doon yung mga empleyado. Grabe lang ko. Ay, hindi ako nagtataka. Kasi naiintindihan niya lahat ng pera niya sa Lord eh. Ginagamit niya para sa Lord eh. Hindi naman ako ganun kayaman. Yun nga eh. Alam niyo, mas mahirap yung maraming pera. Kasi marami siya, di ba? Ako sa 10 piso lang. Piso! Napakadali, piso! Alam niyo, meron pang isang nag-type ng 90%. Si Billy Colgate, William Colgate, yung founder ng Colgate. No? Chemist siya, di ba? Sabi niya, nung pupunta siya sa Chicago, unang $1.50, sabi sa kanya ng nanay niya, anak, pag nagtrabaho ka na, gawin mo kasosyo sa buhay mo ang Diyos. So, $1.50 lang. $1.50 lang ang sweldo niya. So, magkakano ang type? 15 centimos. Okay? A dime and a penny. A dime and yung 5 cents. Okay? 15 cents. Yun ang type na sa kanya. Tapos, para siya ng pinagpapalala. Natuto siya. Naiintindihan mo kasi pag ginagawa mo. Naiintindihan mo kasi na hindi ka talaga lugi. Ang Lord talaga, hindi siya nagpapatalo sa bigayan. Okay? Sana maranasan natin yan. Okay? Pero, pag naiintindihan mo na yung bigay ng Panginoon para sa iyo ay pinapahawak niya sa iyo. You possess it, but He owns it. At ang hinahanap niya sa iyo, good steward ka. Ginagastos mo ng maayos. Yan, no? Una, gamitin mo sa nakakaluwalhati sa Panginoon. Meron akong kakilala, kung natuto na to, pwede nga. Sabi niya, ako magbibigay ako. So nagbigay talaga. So talagang binibida niya yung pagbibigay niya. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung samahan namin yung medyo hindi naman may kaya. Nung nag-share small group na kami, ginagawa niyo ba yan, small group? Gawin natin yun para masabuhay natin yung Biblia. Dito pwede lang tayo magbulahan eh. Pero pag magkakakilala tayo, magtatanong na ginawa mo ba? Okay, so siya, ginagawa niya, sabi niya, buti na lang may mga offering ako. Ay kung bakit? Kasi, nag-1, 2, 3 lang sa gym. Kuya, ba't mo ginawa yun? Hindi, kasi wala kang bibigay eh. Gusto ko magbigay sa Diyos. Gusto ko na lang ito sabi na binigay mo. Pakisoli na. Anyway, ito sabi niya. Hindi na 1, 2, 3 na siya. Sabi ko, wala akong pagpukulan eh. Nagyaya. Sabi ko, kuya, kwente mo, ginagastos mo siya. Alam niya, di ba? Kasi, gamitin mo sa maayos. Pero mo nga yun, pero gamitin mo sa maayos. Alam
si Ananias at si Sapphira? Yung unang natigok sa mga Kristyano. Okay? Puso na ng bigayan. Bigay sila marami. Ano, si Barnabas, yung buong lupa niya, binenta niya, binigay niya sa gawain. Okay? Ngayon, yung mag-asawa, sabi niya, din, gawin din natin, total uso na. Trending. Okay? So, binenta nila yung lupa nila. Okay? Binenta nila. Yung kalahati, binigay nila sa church. Ngayon, nung tinanong yung isang Pedro, ito ba lahat? Sabi ko po, lahat yan. Sabi niya, alam mo, wala naman ang minute sa inyo ibenta yan. Tama? Bakit niya binenta niya inyo yan? Okay? Tapos, nung binenta niya yan, inyo pa rin yan. Kung bibigay nyo lahat, 10%, 50%, 20%, nasa inyo yan. Pero ang mali nyo, nagpanggap kayo. Ayaw mo ganun. Kasi puti po mahalaga sa kanya, tama? Kung paano mo gagamitin yun. Ito, dito nasasabihan ako nila. Hindi ako marunong umawak ng pera. Alam ko kasi, nanay ako sa nanay ako. So, nung susweldo na ako, nagtrabaho sa Makati, bibigay ko lahat ng sweldo ko sa nanay ko, hihingi akong baon. Para ako elementary palagi, hihingi akong baon, ganito na. Ngayon yung mga kasama ko, sabi, Dave, meron ako kasama, taga-lasal siya lumani, sabi, Dave, how do you get so low? Sabi niya. So sabi ko, syempre malakas sweldo. Hindi mas malakas sweldo mo sa akin. So nalaman ko, mas malakas sweldo mo. Kasi namamasaya ako, inabit kayo ng driver mo. Kasi may kaya. Sabi niya, oo, pero sa pera kong yun, nakakaipon ako ng pambili sa akin. Ikaw wala kang pan-lunch, wala kang ano. Ba't di ganyan? So na-realize ko, ako marunong maghawa. At sinabi mo, may kasawa na ako. Hindi sinidid na, sinidid magaling, hindi wala na akong pake. Sabi ni Miresa, alam mo, may problema ka ngayon. At alam mo lang sa paghawak ng pera, ay magbigay ng bigay. Kulang yun, hindi natutuwa ang Lord na bigay lang. Kasi yun talaga sa akin. Alam mo yun, dahil mag-operate, ay pastor ako. Nakakahiya naman, wala akong ibibigay, di ba? Nakaupo ako sa harapan, di ba? So kung ano lang nandito, hindi ko na barihan, palaging ubos. Bigyan mo ka, wala akong ipon, wala akong kahit. Kasi in-operate ko lang sa Lord. Pero alam mo, kaya ako bibigay yan, kasi marami nakatingin, nabibigay mo lahat, sakripisyo ka para bida ka, o hindi na naman. So ito ang tama, pinag-iisipan, pinaghahandaan, pinabudgetan. Tama? Kaya ano sabi ng Lord? Spend mo tama, save mo ng tama. Ipon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tama? Sa Proverbs again, sabi niya, gayahin nyo ang langgam. Sa panahon ng tag-araw, sila ay nag-iipon. Okay? Ipon lang. Di ba rin walang iPhone, basta may iPhone. Di ba? Sabi ni Singitan. Okay? Tapos, steward. Pamahalaan mo ng mga. Sino mo sabi sa salita ng Diyos? Yan. Sige, next slide. Okay. Sige, next slide. Kaya, okay? Sabi, earn, give, and use all you can for God's glory. Yan ang habol ng Panginoon sa atin. Ngayon, hahamunin ko tayo. Ito. Yang mga bagay niya sa buhay magagawa mo kapag pinaghahanda. Kailangan ng konting isip, konting trabaho. Hindi pwedeng silakbo lang ng damdamin. Pag-isipan mo, paano ba ang for God's glory sa gastos mo? Paano ba ang for God's glory sa pagtatrabaho mo? Paano ba ang for God's glory sa pagbibigay mo? Tapos, lakaran mo. Hindi ka na kailangan ng magandang plano. Ang kailangan lang nagbabago. Sabihin sa katabi ng magbago ba? Okay? Konting bago lang. Nagbago, malaki naman talaga ang binago natin, tama? Pero hindi pa tayo tapos. Ha? Ang gusto natin maging katulad. Sino dito ang katulad ni Kristo? Wala pa? Pero sino dito ang nagiging katulad ni Kristo? Okay, na tayo doon. Paano tayo magiging? Magbago. Hindi, magbago. Okay? Mamaya pag-uusap, next slide. Pag-uusapan natin mamaya. Ayan, okay? Ito yung usapan na nakakabago sa maliitang grupo. Tandaan nyo, napaka-importante ng maliitang grupo. Hindi po kayo magtanungan kayo. Ano ang napulot mo ngayon? Ano ang napulot mo mula sa salita ng Diyos ngayon? Tapos, ano ang gagawin mo ngayong linggo? Kasi kahit may mapulot ka, dahil mong alam, dahil mong paliwanag, wala ka namang ginawa, wala rin. Okay? Ang maganda, kung ano man ang nalaman mo, ano ka nalaman? Ako konting lang. Pero yung konting nalaman ko, ginawa ko. Amen?
Okay? O, pag-isipan na natin ngayon bago ako manalangin. Lord, kausapin nyo kami, ano ba yung pwede namin gawin doon sa bagay na nilalagay nyo sa puso namin. Kung sa paggamit man ito, kung sa pagbigay man ito, kung sa pagkita man ito, ang sa aming kayamanan, una ka palagi. Una ka palagi. Ikaw na ang bahala po, Panginoon, sa amin. Lord, inadalayan ko, pagpalain ng bawat isang naririto, katagpuin nyo kami po, Panginoon, sa aming kayamanan po, Panginoon. Kung ang kayamanan lang namin ay kapalambot na baon, kung ang kayamanan man namin ay ang lakas lang namin at alam namin gawin, kung mga kakilala lang namin, kung ano man ang kayamanan namin, maggamit nawa yan para sa kaluwalhatian mo. Makakilala sa iyo ang aming kapwa. Mapagpala ang mundo. Makagawa ng mabuti po, Panginoon. Kaya anong gamitin namin po? Matuwa-nawa kayo na kahit konti lang ang kayamanan namin, ginagamit naman namin para sa kaluwalhatian mo. Dahil una kayo sa lahat sa amin. Ikaw ang lahat namin. Kaya tumayo tayong lahat. Baka meron pa nga kailangan na gusto kong matagpuin ng Panginoon. Kagalingan pa niyan. May problema ka man. Tiwala tayo sa Diyos. Kapangyarihan, mabuti. Wala nang magmamahal sa iyo ng higit pa kay Kristo. Yung meron mang karamdaman ka o yung mahal mo sa buhay, ilapat mo yung kamay mo. Kung saan bahagi ng katawan, alam mo yung nandun yung karamdaman para sa iyo o para sa mahal mo sa buhay. Lord, ay umaasa kami na patutunayan mo ang katotohanan ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong himala. Kaya kami malapit sa iyo ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa mga kailangan namin personal. Ikaw lang ang nakakaalam ng isip ko ngayon, Panginoon. Ikaw lang ang nakakaalam ng puso ko ngayon. Pero ikaw na nagmamahal sa akin, kaya mong lunasan kung ano man ang kalagayan ko ngayon. Lord, hindi ko gumawa ka sa buhay ko. Gumawa ka ng malinaw na patunay na sa pagpunta ko rito, kinatagpo niyo talaga ako. Bigyan niyo po ako ng malinaw na ebidensya na nakasama ko ngayon para sa paglabas ko sa kakwento ko sa iba. Baka ngayon, merong tao na gusto ng Lord makakilala sa Kanya. Siya ang may kakayahan magligtas. Tayo ay kasangkapan niya. Pwede mo siya ipanalangin. Lord, kayo na po ang magbigay ng pagkakataon para ang tao na ito ay makakilala sa inyo. Ikaw mag-save kayo ninyo. Ikaw, Lord, mag-save mo, Panginoon. Crispel, O God. Ikaw po, Panginoon, ang pumunta mo. Save mo, Panginoon. Sa mga tatay mo, Panginoon, sa QRGC, O God. Mabuksan na lang ako. Lord, pinagkakatiwala namin ang iyong magagawa. Dahil naniniwala kami kayo ay kikilos bilang sagot sa aking panalangin. At ngayon, gusto kong tawagin ang sino man na hindi ka ba nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Gusto mong makatiyak. Alam mo naman na si Jesus ang tagapagligtas, di ba? Alam mo naman na kaya-kaya niya magligtas, di ba? Alam mo ang tanging requirement, so dahil kailangan maligtas, kailangan makasalanan ka. Kailangan papunta ka ng impyerno. Kung alam mo papunta ka ng impyerno, ikaw mismo ang gusto ni Jesus na iligtas. Dahil kaya niya magligtas. Lumapit ka sa Kanya na namatay sa krus para sa kasalanan, para sa makasalanan, para sa ikaliligtas nila. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan ko maligtas mo. Iligtas mo po ako. Nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Amat sa iyong kamatayan. Inaangkin ko na ang iyong kaligtasan, ang iyong kapatawaran, bagong buhay. Oh Lord, ikaw na bahala magpatunay sa sino man nanampalataya sa iyo ngayon. Mag-umpisa ang bagong buhay sa Kanya, O Lord. Patulungan niyo ang bawat tagasunod niyo sa samahan na ito, na kami po, Panginoon, ay lumakan sa iyong biyaya. Kami ay kumilos sa iyong kapangyarihan. Kayo po, Panginoon, ang umamit sa iyong mga anak. Kaya maging pagpapala kami sa aming kapatiran, pagpapala kami sa aming tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga kapitbahay.
aming barangay, sa aming bayan, sa aming bansa, katulad na sa aming bahay, sa pangalan ni Jesus. Mag-enjoy kami, Lord, sa iyong salita. At naway magamit namin sa araw-araw sa aming pamumuhay ang aming natutunan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat na nag-alay sa inyo at inahandog namin ito sa inyo sa oras na ito, Panginoon. At yung may mga kapasidad at yung walang kapasidad na hindi nakapagbigay, pagpalain niyo rin, Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Sige po, bago po tayo mag-closing prayer, inaanyayahan ko po dahil Father's Day ngayon, inaanyayahan ko po ang mga tatay. Siyempre, di ba? Hindi pa huli ang mga tatay. Tatay. Yung mga nagpapanggap din na tatay, no? Nagpapanggap na tatay. Ako wala yun. Ayan. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. No? Let's release blessing, no? And prayer for them. Hallelujah, Lord God. Ama namin makapangyarihan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga buhay ng mga ama namin na nandito, Lord God, sa pulpito mo, Panginoon ko. Lord, ikaw po ang patuloy, Panginoon ko, na kanilang tularan, Panginoon. Lord, bilang mga ama po ng tahanan, Lord God, alam ko na itinalaga mo sila, Panginoon ko. Ilagay mo sila, Lord God, sa pwesto na kung saan, Lord God, makikilala ka, Panginoon ko. Lord, continue to bless, Lord God. Let your mercy, your blessing, Lord God, nag-uumapaw, Panginoon ko, sa buhay nila, Lord God. Makita, Panginoon ko, ang buhay pala Kristo sa mga tatay na nandito, Lord God. Lord, help them, Panginoon ko, sa mga daily
laban nila, Lord God. Decision making man yan, Panginoon ko. And even your mga plans and hopes nila, Lord God. Continue to bless them, Lord God. Pour them, Lord, Panginoon ko, yung grasya, yung habag at awa mo at ang kadakilaan mo, Panginoon ko, na makita sa buhay nila, Lord God. Lord, we thank you sa mga buhay ng mga tatay ko nandito at sa mga nanay din, Lord God, na kinakatawan nila na sila ay maging tatay, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon ko. Patuloy na ikaw po ang magpuno. Patuloy po, Panginoon ko, na ikaw ang maging modelo, Lord God. At lahat kami dito, Panginoon ko, we release blessing, Panginoon ko, sa mga tatay na nandito, Lord God. Pagpalain mo po sila, Lord God, sa kanilang pamilya na mag-ilaw po sila, Lord God. Kaming lahat dito, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po, closing tayo, song, no? Sige. Bago po tayo magtapos, no? Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay umawit ulit, no? Ito yung gusto natin, no? Sige, awit po tayo. Bilang ating panalangin, no, na hindi kaya natin bigkasin, tayo po ay patuloy na umawit. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, Lord God, ibigay namin, Lord God, yung deserve mo na pagpuri, pagsamba, Lord God. Lord, galingan namin, Panginoon ko, ang pagbibigay namin ng aming kakayanan, Lord God, maging aming oras, aming talento, ang aming kayamanan, Lord God. Help us earn, Panginoon ko. Help us also to give all we can, Panginoon ko. Lord, kung nahihirapan kami sa portion ng pagbibigay, Lord, at tulungan mo kami, Panginoon. Iayos niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Lord. Lord, kapag nagbigay kami sa inyo, hindi kami mawawalan, Lord, at kundi, Panginoon ko, pag-uumapawi mo, Panginoon ko, ang ulaya at ipapakita
mo sa amin, Lord, kung gaano ka kagaling na Diyos, kung gaano ka kayaman na Diyos. Lord, pinatunayan mo, maraming beses mo lang pinatunayan, Panginoon. Pinatunayan niyo rin po, Lord, sa mga anak niyo na nandito sa sanctuary na ito, Lord. Yung kapangyarihan mo, Lord, Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya mong gawin lahat ito, Lord, at walang imposible sa iyo, Panginoon ko. Lord, tulungan mo kami, Lord, na magbigay sa inyo na hindi kami napipilitan, Panginoon. Lord, lahat naman sa inyo galing, Panginoon ko. Walang meron kami dito, Lord. Lahat ito ay kaloob mo, Panginoon. Huwag kang po namin pagkamutan, Panginoon ko. Lord, we thank you, Panginoon, for reminding us, Lord, that we need to seek you first. And all things shall be added unto us, Panginoon ko. Lahat kaya mong ibigay, Panginoon ko. Lord, kung may portion man lang kami, Panginoon, na ibibigay sa inyo, pero ikaw lahat kaya mong gawin. Kaya mo ibigay lahat. Lord, salamat po, Panginoon ko, for reminding us na hindi ka namin dapat pagtangunan, Panginoon. Ayon sa aming kakayanan, ayon sa aming kalooban na magbigay sa inyo. Ayusin niyo po kami, Panginoon ko, sa buhay ng pagbibigay, Lord. Salamat po, aming Ama, na ikaw nagbigay ng iyong anak na si Jesus para sa kaligtasan namin. Binigay mo ang lahat para manumbalik kami sa inyo, Panginoon ko. Salamat po, Panginoong Jesus, for giving yourself all out sa amin na makasalanan. Banal na Espiritu, patuloy ko pong manahan sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon ko. Ituro na po sa amin. Ituro niyo po sa amin ang magmahal. Ituro niyo po sa amin, Panginoon ko, ang malayang pagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon ko, sa area na ito, Lord God, na ito yung sinasabi mo ngayon, Panginoon ko. And seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto us, Lord God. Tunay, Panginoon ko, na ikaw ang Diyos na hindi madamot. Ikaw ang Diyos na lavish kung magbigay, Panginoon ko. Pagtiwalaan namin, Panginoon ko, na kapag sinabi mo, gagawin mo, Lord God. At patutunayan mo sa amin, Lord God. Dahil ang mga salita mo ay totoo at tapat ka, Lord God, sa mga pangako mo. Lord, inaasahan namin, Lord God, ang mga anak mo na nandito sa sanctuary at nasa online, Panginoon ko. Patuloy kaming umasa sa inyo, Lord God. Patuloy kaming magtiwala sa inyo. Sa galing mo, sa kapangyarihan mo, Panginoon ko. Panahanan mo po kami, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga negosyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Savior.
you po. Meron na po kami ipapa-load sa inyo na regarding sa Father's Day ngayon. So meron na po tayo ipapanood. Ayan po, may hinanda pala para sa ating mga tatay. Panoorin po natin ang kanilang mga... Panoorin po natin ang mga tatay ng tahanan. Very caring.